Isang Batangkenyong walang takot. Walang Walang inuurungan. Umabot ng 1 year, nagsara na. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. So anyway mga kababayan, eto, pag-usapan natin itong isang pinaka-fresh at pinaka-matinding balita na after 2 years mga kababayan, ngayon lang ulit natin maririnig. Kasi kung matatandaan nyo mga kababayan, alam kong alam nyo naman na mainit ngayon yung usapin din tungkol dito sa pagpasok ng ICC sa Pilipinas para imbestigahan yung nangyaring AJK mga kababayan or etong extrajudicial killings mga kababayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte. So ngayon mga kababayan, biglang nakakagulantang sa sambayan ng Pilipino etong nakita nating pahayag ni Mayor Basti Duterte mga kababayan patungkol po sa pagbuhay muli ng war on drugs sa pamamagitan mga kababayan at pamamaraan ng mga Duterte. Na kung saan, di ba dati naririnig natin pag may mga ganyang war on drugs, nanlaban si ganito, kaya napilitan na putukan ni pulis. Diba malimit nating marinig yan mga kababayan. At yan yung malimit na pag-usapan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Lalo na, paano ba naman hindi tatatak sa isipan ng sambayan ng Pilipino yan kung kilala nyo yung si Kian, yung aksidente na napagkamalan ng mga pulis mga kababayan at yan pa nga ay nahiring sa Senado. So ngayon mga kababayan, muling binuhay ni Mayor Basti Duterte etong pamamaraan ng mga Duterte sa pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot mga kababayan. So ngayon, panoorin po natin itong live ng kasamahan nating vlogger na si Tol Top 1. Eto mga kababayan ay dating pulis. Kaya eto, yung mga sasabihin niya dito mga kababayan, 100% naniniwala ako kasi dating pulis siya mga kababayan at alam niya yung galawan ng mga pulis ngayon sa issue ng war on drugs. Ano po? So ngayon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Tol Top 1 Alpha, subscribe nyo po itong kanyang YouTube channel na Top 1 Alpha. Kanya po yung video, hindi po yan natin. Hihiramin lamang po natin para pag-usapan. Ano po? So eto, pag-usapan na natin. Pulis. Taong 2016, July 1, inimplement ng noon ay Chief Philippine National Police na si Director General, ang rango pa noon, kasi ngayon Police General na nitong si Ronald De La Rosa ang tinatawag na Project Double Barrel. Ang Project Double Barrel po, ito po yung flagship program ng PNP para po sumunod doon sa kautusan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa war on drugs. At ito pong Project Double Barrel, dalawa pong barrel nga isang upper saka isang lower. Ang upper barrel, neutralization of high value target. Ang lower barrel, ito po ay tinawag na Project Tokhang. Bisayan term po ito, sa mga Bisaya probably alam nyo po ito, na ang layunin po ay himukin ang mga personalidad na engage sa illegal drug using or pushing. Pero pag pushing, syempre, wala ka pang kaso at hindi ka pa nahuhuli na sumuko at magbagong buhay. Milyong katao ang sumuko. Pero, kakibat ng mga pagsuko na yan, ang nationwide na ang tatapang na mga suspect na lumalaban every now and then sa ating mga kapulisan. At bahagi po ako ng nilabanan ng suspect ng mga panahong iyon. Ngayon, kung anuman yung mga naranasan ko na yan, for my eyes and ears only lang yan. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung ano ang katotohanan sa likod noon. Pero ang masasabi ko, pulis yan mga kababayan na pulis yang si Tol Top 1. Yan yung ikinikwento ko sa inyo na matalik kong kaibigan na kahit nag-iiba kami ng pananaw, hanggang ngayon nananatili kami magkaibigan mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Diba naging pulis siya, alam niya yung karanasan mga kababayan ng isang pulis na lumalaban kontra dito sa war on drug at pamamaraan ni dating Pangulong Duterte. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Lamang complete failure ang war on drugs. Dahil alam naman natin na hindi po nawala ang illegal na droga.
natakot. Pero marami pa rin ang kumalakal dahil maaaring sila ay merong sinasandigan sa otoridad. Yes, dating, sabi ni kay DJ Byron, dating pulis po si Top 1. Yes, dating pulis. Mga kababayan, etong nagsasalita, etong si Tol Top 1. Kaya parang walang takot. Parang nagkaroon lamang ng monofolya sa kalakalan sa illegal na droga noong mga panahong iyon. Hindi nyo may kakaila sa akin yan kasi alam ko ang sitwasyon. Ngayon, ang pagkakamali na yan sa Duterte administration ay sinisikap ituwid ng ating kasalukuyang gobyerno sa pamamagitan ng makabagong approach. Pero mukhang ang mga Duterte sanay talaga sa ganitong uri ng gawain, kaya naman ang anak nitong si Rodrigo Duterte na nakikita nyo sa screen na si Mayor Sebastian Duterte, mukhang gustong gayahin ang gawin ng kanyang ama. Naku po. Na patay rito, patay roon, kapag ka kriminal, patay na, wala nang due process. Basta ang sistema, nanlaban. Malimit kasi nating malaman dati mga kababayan at maparinig sa mga balita, ano po na laging, si ganito, naitumba dahil sa panglalaban sa mga kapulisan. Isang lalaki ang natagpuan sa Talahiban dahil ng laban. Yan yung malimit nating mapakinggan mga kababayan dati. Isang lalaki na hinihinala na may ginagamit na ipinagbabawal na gamot or nagbibenta ng ipinagbabawal na gamot ang nanlaban, kaya binawian ng buhay. Yan yung malimit nating mapakinggan dati mga kababayan. At ngayon, after 2 years, binuhay muli sa Davao nitong si Mayor Basti Duterte. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Sa mga nanlalaban na yan, nagtataka ako, bakit common sense? Kung duwag ang Pangulo, dapat mas matapang kang lumaban. Pero matapang si Rodrigo Duterte sa paniniwala ng mga supporter niya, di ba? Tama. Bakit ang daming nanlaban? More than 7,000 na mga suspect ang lumaban sa police operations. Patay silang lahat. Pero ayon sa human rights group, nasa more or less 30,000 grabe no? Pilipino ang sinasabing namatay sa extrajudicial killing. Ngayon, mangyayari na naman muli sa City of Davao. Kaya nga may ICC. Kaya nga itong si Rodrigo Duterte kumakaharap ngayon sa ICC at ng iba pang mga kasama niya dyan, kasama ang Vice Presidente, Senator Ronald De La Rosa, Senator Bongo, dahil dyan sa issue na yan. Tapos ito ngayon, panibagong sistema o panibagong mandato na ibinibigay yata ngayon itong si Mayor Sebastian Duterte sa kanyang local police. Hindi ko dapat gamitin yung salitang mandato, panibagong utos. Kasi nagdeklara siya ng war on drugs sa Davao eh. Tapos pagkadeklara niya ng war on drugs, matapang si Mayor Duterte. Tumapang din yung mga suspect, nanlaban na. Naku nang teteng na yan. Paano ba ginagawa ang panlalaban? Pag pinusasan, binibikisan ng towel yung posas para hindi magbakat sa kamay yung posas. At kapag ka nakaposas pa, saka babariling. Grabe no? Di ko sinasabing ginawa yan ng mga pulis dyan sa Davao ngayon. Pero lumang tugtugin na yan. Napagdaanan na natin yan. Napagdaanan ko na yan. At ako na mismo ang magsasabi sa inyo na hindi epektibo ang ganyang estratehiya. Walang pagbabago. Mapapatay mo ang mga drug addict na yan, ang mga pusher na yan. Pero merong sisibol at sisibol kasi hindi mo tinitingnan yung mismong problema, yung ugat. Tama! Parang pinuputol mo lang ang sanga. Hindi pa nga yung puno. Mga sanga na nga lang ang pinuputol mo, pero muling merong tutubong mga dahon dyan dahil yung ugat at yung puno nananatiling nakatindig sa lupa. Grabe no? Dapat yun ang tinitingnan ninyo. Tapos ngayon,
ganito na naman ang sistema. Ang nakakabuwisit dito mga tol, parang may sariling mundo. At sabi ni Kuya DJ pero napakaganda nito. Akala ko ba malinis ang Davao? Sila ang nakaupo diyan, di ba? At sabi nga nila, they hate drugs. Pero, bakit meron pa rin ipinagbabawal na gamot sa Davao? Tapos uulitin ang war on drugs. Nimal talaga. Kasi nga mga kababayan, ito yung nakikita ko siguro kailangan ulit nila pabanguhin yung kanilang di umano pangalan mga kababayan sa pamamagitan nung isang gawain kung saan sila nakilala. Etong pamamaraan nila sa pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot. Mga kababayan, ano po sa pagsugpo dito sa droga na kumakalat at lumalaganap? Kung talagang malinis itong Davao, bakit merong mga ganyan pa rin hanggang ngayon? Sila yung nakaupo. Mga kababayan, yan yung tanong ng sambayan ng Pilipino. Kasi baka mamaya, ang isipin ng mga netizen dito sa nangyaring ito na may mga naitumba agad after ng pamamahayag nitong si Mayor Basti Duterte, baka ang isipin ng mga netizen is collateral damage ang mga taong nakalagay dyan na naitumba at sinasabing nanlaban. Para lang masabi sa publiko mga kababayan na tunay nga at matindi yung pamamaraan na sinimula nitong si dating Pangulong Duterte sa pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Yata itong Davao City Police Office. Shoutout sa inyong lahat dyan, mga ma'am and sir. Parang kayo lamang yata yung merong ganitong estratehiya ngayon sa pakikipaglaban sa illegal na droga. Bakit? Dahil inutos nitong mayor ninyo dyan? Baka hindi na dapat Philippine National Police ang pangalan ninyo. Dapat ihiwalay ito at tawagin na lamang Davao City Police Office. Kahiwalay sa Philippine National Police. Kasi walang ganitong utos ang Pangulong Bongbong Marcos. Wala! Pinahahalagahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng buhay. Kahit yan ay kriminal, tao pa rin yan. Dapat gumana ang rule of law at ang due process. Ngayon, sasabihin ninyo, paano yung mga naging biktima ng mga drug addict na ito? Bakit? Gumagana naman ang due process Kaya nga sila nahuhuli. Kaya nga sila nakukulong. Ngayon, kung gusto nyo ng kamatayan, magsabatas kayo. Hindi yung papatay kayo ng tao, wala namang batas na nagsasabing ang parusa ay kamatayan. Anong tawag mo ngayon doon? Tama. The extrajudicial killing. O pakinggan ninyo ang balita na ito. Another AJK na naman mga kababayan. At huwag kayong magtaka mga kababayan kung makita na lang natin sa isang araw ay etong si Mayor Basti Duterte ay imbestigahan na rin ng ICC. Kasi kung titingnan po natin etong kanilang pamamaraan ng pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot talagang isang proseso ng extrajudicial killings mga kababayan. Biruin nyo kilala ng mga taga Davao na matatapang ang mga Duterte. Sa tingin mo, kung ikaw ay nakakakilala sa mga Duterte, magagawa mo pa kayang manlaban? Kung alam mong matapang yung mga Duterte, syempre hindi na. Susuko ka na lang. Diba? So, pagpatuloy pa natin. Mga tol, fresh na fresh po ito. Hindi. Fresh na fresh sa isipan ng tao ngayon. Kasi for almost 2 years, walang balita halos tayong napapakinggan na may mga ganitong sitwasyon na naman na sobrang tapang ng suspect at nanlalaban sa ating kapulisan. Yet, eto na naman po tayo. Ganito na naman ang sitwasyon. Saka, parang pambabasto sa ating mahal na Pangulo. Pambabasto sa ating Secretary of Interior and Local Government. Pambabastos ba ito sa ating Chief Philippine National Police? May sariling mundo ba ang Davao City Police Office? Para kung ano yung iutos ng mayor nila, gagawin nila. Before I forget, gusto ko lang ipaalala, partikular sa mga naging estudyante kong bagong pulis ngayon. Tandaan ninyo ito, mga tol. Yung ginagawa nyo ngayon, pinanggalingan ko na yan. Salamat sa Diyos at buhay pa ako. Ang dami ng nakarma. Wala na. Sabi ni Kuya DJ Byron, sabi niya, isipin nyo, Mayor si Baste, Congressman si Pulong, BP si Sara, Andiyan si Modegs,
Tapos, meron pang drugs really. Wow! Yan yung sabi niya dito. Kasi kung titingnan nyo, halos Duterte talaga eh. Tapos ang nakakapagtaka dito, dapat malinis ng Davao. Kasi hindi lang naman isang Duterte yung nakaupo mga kababayan eh. Dapat sobrang linis na ng Davao sa ipinagbabawal na gamot. Pagpatuloy pa natin. Sila ngayon dahil sa hindi magandang gawain sa nakalipas na panahon. Huwag niyong gawin na yan. Makakalusot kayo, perhaps, sa taong kasalukuyan, sa mga susunod na taon. Pero, alam naman natin, ito, punta tayo sa pinag-aralan ninyo, ha? Diba? Kapag ka ikaw, pinalabas mong nanlaban ng tao, pero hindi naman talaga nanlaban, nagka-problema ngayon, ano ang magiging kaso mo? Murder. Ipagpalagay nyo ngayon, protektado kayo ng mayor dyan, ilang taon ba ng panunungkulan ng mayor? 3 taon. Sigurado nyo ba na upon re-election mananalo ulit yan? Paano kung ibang mayor ang maupo? Katulad ng nangyari ngayon, paano kung iba ng presidente? Ang prescription ng murder, ito po yung karapatan ng Estado para i-prosecute ang isang taong nakagawa ng krimen, ay 20 years. Grabe no? Nakatatlong presidente na, pwede ka pa rin sampahan ng kaso. Kaya yung mga napapangakuan ng bibigyan ng pardon, mag-isip-isip kayo. 6 na taon lang manunungkulan ng presidente. Nabigyan ba sila ng pardon? Ang daming nakulong na pulis. Dahil mga tangang sumunod sa indirect na utos na yan mula sa taas. Kaya nga ako, hanga ako kay Colonel Busita eh. Bakit ko sinasabing hanga ako kay Colonel Busita? Kasi willing siyang mawala yung posisyon niya. Wag niya lang sundin yung kota-kota system. Alam nyo ba, sa experience ko noong 2016, walang araw na wala akong nakikitang namamatay. Halos araw-araw meron. Nak ng teteng na yan. Bakit nagkakaganon? Dahil matatapang yung mga suspect. Wag na tayo magbulahan dito. Alam nyo kung ano yung sinasabi ko. Punta tayo rito sa balita mga tol. Hindi pa nga nag-iinit ang deklarasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte na all-out war laban sa illegal na droga. Umakyat na sa 5 ang sinasabing napatay sa drug bust operation sa nasabing lungsod. Pero para sa mga otoridad sa Davao City, hindi na bago para sa kanila ang mga ganitong kaso. Sino rin Igonia sa detalye. 5 agad. Kailangan na bang maglabas ng scoreboard kung ilan na ang mawawala ng buhay? Mukhang kailangan na natin, Kuya Ayi. Kasi ngayon, 5 na eh. 5 na. After mai-announce yung war on drugs ng mga Duterte, mga kababayan. Nataliwa sa gusto ng ating presidente. Kasi biruin nyo yung war on drugs ng ating presidente, mga kababayan, ito partida. Yung war on drugs ng ating presidente, mga kababayan, walang binabawian ng buhay. Walang mga sinasabing nanlaban. Pero, napakarami ng ipinagbabawal na gamot ang nasasakote. Partida, mga kababayan, yung mga natitira ng ating gobyerno ngayon, ng kasalukuyang gobyerno, na mga ipinagbabawal na gamot, mga kababayan, let's say, yung kanilang mga nahuhuli, talagang malalaki bultahe, mga kababayan. Unlike dito sa sinasabing war on drugs na pamamaraan ng mga Duterte na ang marami lang ay mga binawian ng buhay. Mga kababayan, ano po, so ipagpatuloy pa natin. Drugs si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte noong Biyernes, Marso 22, 5 na ang naitalang namatayan ng mga drug suspect. Unang naitalang nasawi dahil nanlaban sa mga otoridad. Maniniwala ba kayo dito? Wala tayong magagawa. Yan ang kwento ng pulis. Kaya nga ako, mga tol, sa totoo lang, bilang dating pulis, nais kong i-separate ang crime laboratory group sa Philippine National Police para yung mga ganitong sitwasyon, pasensya na sa mga classmate ko na pulis alam nyo naman pagdaanan ko na yan, may nangyari bang mabuti? Wala naman. Bakit ko sinasabing pag-separate ang crime laboratory group sa pulis? Maiiwasan yung takipan. Alam niyo, pagka may nanlalaban,
ang mga ebidensya hindi nagsisinungaling. Kung talagang maiimbestigahan ng maayos ang pagkamatay ng mga suspect, sa trajectory pa lang ng bala, malalaman mo na ito hindi ng laban. Doon pa lang sa tama ng bala sa katawan, from point of entry hanggang point of exit, malalaman mo na kagad na ito'y hindi ng laban. Grabe, no? Again, hindi ko sinasabing ganito ang sitwasyon dito sa Davao. Pero sa napakaraming pagkakataon, sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ni Rodrigo Duterte, ganon ang sitwasyon. Ang problema, syempre, wala na yung mga katawan. Paano pa maiimbestigahan? Kasi yung initial investigation, sasabihin lamang ng mga nag-iimbestiga ng laban, tapos wala nang further investigations na nangyayari. Siguro, kung si Dr. Fortun ang magsusuri sa 7,000 plus na namatay during police operations for the past 6 years ng Duterte administrations, I wonder kung anong sasabihin ni Dr. Fortun. Ngayon, sasabihin ng ilang mga kakampi dito nitong si Rodrigo Duterte at ng mga Duterte, nagpapakalat tayo ng kasinungalingan. Saan ang kasinungalingan sa sinasabi ko? Sige nga. Saan ang kasinungalingan sa sinasabi ko? Itong mga nanlalaban na ito, syempre, dead man tell no tales, ika nga eh. Pero kung ito'y mga merong impluensya, magagawa ba yan? Bakit ang mga nanlalaban, by the way, karamihan dito, 90% mahigit, mga mahihirap. Walang kakayahang magdemanda. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ipagpalagay natin, 95% na. Ano po, kasi kung makikita nyo naman yung mga talagang sinasabing nanlaban, talagang tunay naman. Mga kababayan, iyan naman ay napapanood nyo rin sa mga balita at sa mga hearing, mga kababayan. Sinasabi nila yung mga nanlaban, ang karamihan doon, 95%. 95 na natin ay mga kababayan nating pobre na katulad natin na mahihirap. Ano po, wala kayong makikita, mga kababayan, o ipagpalagay natin sa 100%, siguro 1% lang yung makikita ninyo o wala pa nga na talagang sinasabing mayaman or drug lord, mga kababayan, na talagang sinasabing nanlaban kaya nila napatay. Wala kayong makikitang ganun, mga kababayan. Ano po, ang karamihan talaga, mga kababayan nating mahihirap. Nakakalungkot nga lang isipin kasi pagdating ng eleksyon, ang sinasabi nila palagi, yung serbisyo nila ay para sa mga kababayan nating mahihirap. Pero pagkatapos ng eleksyon, mga kababayan, nasa na yung ipinangako nyo sa mahihirap? Wala na. At sinong mas naape, mga kababayan? Sinong mas naape nung mga batas at mga panukala na ipinapatupad nila? Yung mga kababayan nating mahihirap at pobreng katulad natin, yun yung karamihan na tinatamaan at kalimitan na tinatamaan ng kanilang mga ipinapatupad, mga kababayan. Kaya nga nakakaawang isipin, nakakalungkot isipin na yung mga tao na dapat ay boss ng mga politiko na umuupo sa pwesto, yun pa yung naape, mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pero meron ba kayong nakita na nanlaban na talagang napaka-ma-impluwensya? Halos wala, except yung mayor na napatay, yung mga mayor na napatay sa panahon ni Rodrigo Duterte. Pero ang laking kahihiyan noon sa BJMP, biruin mo, sa loob mismo ng BJMP, sasabihin na nanlaban yung nakakulong sa kanila. Doon sa Usamis, nanlaban din daw yun. Anyway, wala tayong magagawa kasi wala rin naman nagreklamo. Pero yung mga nagrereklamo, ano ang nangyari sa mga pulis? Kulong. Tama. Kasi madali lang sabihin na nanlaban ng tao. Katulad nung kay Kian, mga kababayan, yung bata na binaril ata sa ulo. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Katulad nung kay Kian, mga kababayan, 'di ba nakulong yung 3 pulis ata na
pumatay dito kay Kian, mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pero pagka naghalo kaya na ng mga ebidensya, sino ngayon ang papabura ng ebidensya sa tingin ninyo? Kaya kung sinasabi ninyong nagpapakalat ako ng kasinungalingan dito, bahala kayo. Anyway, wala akong pinupuntong tao ngayon dito. Generalize ang sinasabi ko. At itong balitang nire-reaksyonan natin, hindi ko sinasabing hindi ito ng laban. Pero nakakapagtaka lamang. Ano yan? What I call incident? After the declaration of war on drugs, 5 kagad patay diyan sa city of Davao. Grabe. Akala ko ba matahimik na lugar yan? Bakit may mga ganitong sitwasyon ngayon? Naku ng teting na ano to? Ikalawang yugto ng ICC pag nagkataon? Diba? Ang isang drug suspect na si Sherwin Familiar. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, sana di umano, wag naman mangyari. Pero mga kababayan, kapag ipagpapatuloy nila yung ganitong pamamaraan, malaki ang posibilidad, mga kababayan, na siguro sa mga susunod na araw o susunod na taon, buwan, mga kababayan, makakita tayo ng another Duterte na sasalang sa investigasyon ng ICC kung sakasakali, mga kababayan. Di umano. Ano po so ngayon ipagpatuloy pa natin. Martin alias Win, na kumpiska mula sa kanya ang shabu na umabot sa 110 grams na tinatayang nasa 748,000 pesos ang street value, hinihinalang marijuana na nasa 6,000 pesos ang street value at isang .45 caliber pistol. Ayon sa report, nanlaban ang suspect sa isinagawang drug buy bust operation ng Buhangin PNP. Nanlaban din sa mga sakop ng Ecolan PNP ang isang Jehure. Saka bakit ang mga nanlalaban namimili ng oras? Kadalasan madaling araw, gabi. Kung araw naman, yung lugar na pinaglalabanan, halos walang tao. Ang galing, ano? Kung ako kriminal, lalaban ako, bakit ako lalaban sa ganung lugar? Sa maraming tao. Alam ko, napaka-disadvantage para sa akin nun. Pero ganun yung sitwasyon. Mga nanlalaban, ulitin ko lang madaling araw, 10 oras ng gabi, sa lugar kung saan halos walang tao, liblib na lugar. Katulad nito, Talahiban. Sir, sa isinagawa ring buy-bust operation nitong Sabado ng gabi sa Punta Dumalaga, Davao City. Sa parehong oras lang din, nasawi ang isang alias Larry matapos din itong manlaban sa isinagawang drug buy-bust operation ng mga otoridad. Galing, ano? This is a challenge sa ating Pangulo at sa ating Philippine National Police. Hindi pa pwedeng ang pamantayan ng war on drugs diyan sa Davao ay iba sa pamantayan ng war on drugs sa buong Pilipinas sa kasalukuyan. Ano yun? Porket Duterte ang mayor doon? Ganun ang war on drugs doon? Kasi mga kababayan, kung titingnan natin, isang malaking insulto yan sa ating presidente at sa ating gobyerno. Kasi nga, ang gustong mangyari ng ating gobyerno, ang gustong mangyari ni PBBM, magkaroon ng due process sa lahat ng nahuhuli na gumagamit or nagbibenta ng ipinagbabawal na gamot. Mga kababayan, ayaw ng ating presidente na may magbubuwis ng buhay or may mawawala ng buhay. Dahil nga, ang gustong mangyari ng ating presidente, pahalagahan ang buhay ng bawat tao, ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya nga kung makikita ninyo saan bang bansa yun, sa Czech Republic ata yun, mga kababayan, di ba napag-usapan ng presidente natin at nung presidente ng Czech Republic yung tungkol sa marahas na war on drugs ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, at ikumpara yung pamamaraan ng pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot ng ating gobyerno ngayon at saka ng dating administrasyon. So ngayon mga kababayan, nakakalungkot lang isipin na muling nabuhay etong pamamaraan ng mga Duterte sa pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot. Ano po, natanging mahihirap lamang po yung tinatamaan at naapektuhan. Okay lang sana mga kababayan na ipatupad yung ganyang klase ng war on drugs kung ang tinatamaan yan yung talagang mga puno, hindi yung mga sanga at yung mga bunga lang. Diba? So ipagpatuloy pa natin. After all, ang authority ng mayor
yung police power na sinasabi ay hanggang sa supervision lamang. Kaya dapat ang masusunod pa rin yung mga chief of police, city director, provincial director, regional director, and more so, yung Chief Philippine National Police. Grabe. Ang napakagaling natin na Chief Philippine National Police ngayon, na si Police General Benjamin Acorda Jr. Sir, magre-retiro na lamang kayo, napabaunan pa kayo ng mga tauhan nyo ngayon ng ganitong uri ng operasyon. Sayang naman. Almost perfect na yung pamumuno ninyo Kasi ito pong si Police General Acorda, saludo talaga ako dito May pagpapahalaga po ito sa buhay. Yung mga nanlalaban sa panahon niya, talagang makikita po natin na talagang yung mga pulis, tinamaan. Nanlaban talaga yung suspect. Pero itong mga huling araw po ninyo, bilang Chief Philippine National Police, papalitan na kasi siya, malamang sa malamang, maliban kung i-extend muli siya ng ating Pangulo. Nagkaganito na naman. Sayang. Sa isang taon ba na panunungkulan ito pong si Police General Benjamin Acorda Jr., nakita natin ang napakaayos na pakikipaglaban sa illegal na droga. Mga big fish ang napaghuhuli. Halos walang namamatay sa mga police operations. Hindi totoong bloodless. Merong namatay. May mga lumaban din talaga. Tinamaan pa nga ang pulis Pero dito sa isang iglap, makatapos ang deklarasyon itong si Mayor Baste Duterte ng war on drugs, 5 kagad ang patay ng laban. Kaya parang china-challenge yata yung inyong leadership. Police General Benjamin Acorda Jr., sir. Sa pagkakaalam po namin, hindi ganyan ang polisiya na pinatutupad nyo ngayon Tama. Meron kayong pagpapahalaga talaga sa karapatan ng tao kahit ito'y kriminal. May pagpapahalaga kayo sa buhay. Pero instantly ngayon, 5 patay. Ang galing, di ba? Tuwang-tuwa kayo ngayon, mga Duterte supporter. Kasi ganitong uri ng leadership ang gusto ninyo. Patay dito, patay doon. Ang tanong, nare-resolve ba sa pagpatay dito, pagpatay doon, yung problema sa kasalukuyan? Pakisagot nyo nga yan. Sasabihin ninyo, tumahimik nung panahon ni Rodrigo Duterte, nako, wag ako. Wag ako. Kung hindi ako naging pulis, baka maniwala pa ako sa inyo naging pulis ako At bahagi ako ng war on drugs. At isa lang ang sasabihin ko, hindi naging matagumpay ang war on drugs na yan ng Duterte administration. Kasi kung naging matagumpay yan, dapat yung mga big fish na napaghuhuli ngayon, wala na sila. Tama. Hindi Kung kailan sinasabi nilang tagumpay ang war on drugs, saka na paghuhuli ngayon ng kasalukuyang gobyerno ang mga malalaking isda sa kalakalan ng illegal na droga. Partida mga kababayan nyo tingnan nyo mabuti. Hindi gumagamit ng dahas yung kasalukuyang administrasyon. Pero yung malimit nating nahuhuli mga kababayan or nasasakote yung mismong mga big fish mga kababayan. Unlike dun sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte na ang tinatamaan lamang ay yung mga kababayan nating maliliit na katulad natin. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kaya I wonder, baka talagang merong katotohanan yung sinasabi nitong si Arturo Las Cañas Kaya nga. Na ang talagang tunay na drug lord, ay hindi sa akin ang galing to kay Arturo Las Cañas yan. Sabihin niyo na naman, fake news ako dito. Napanood natin sa balita yon, sinabi ni Arturo Las Cañas. Ano yung sinabi ni Arturo Las Cañas? Rodrigo Duterte is the lord of all drug lords. Grabe, and the most dangerous person in the southern Philippines. He is a monster. Yan ang sabi po ni Arturo Las Cañas. Hindi ko po gawa-gawa yan
Na-recover mula sa kanyang posisyon ang 6.45 grams na hinihinalang shabu na aabot sa 48,860 pesos ang street value. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang dalawa, ngunit dineklara itong dead on arrival. Samantala, patay rin ang top 5 high-value target sa drugs watch list sa Davao City matapos itong manlaban sa mga otoridad alas 3:35 ng madaling araw nitong linggo sa isinagawang drug buy-bust operation ng Tugbo Police Station. Tama nga si Tol Top 1 mga kababayan, puro nga madaling araw. Ba't ba ganito? Ba't ba lahat ng mga nanlalaban sala sa hating gabi, madaling araw, bago parang nasa gubatan pa oh? Ano ba naman yan? Ipagpatuloy pa natin. Sa barangay Mintal, kinilala ang suspect na si alias Timoy na residente lang din sa naturang lugar. Ayon sa report, bumunot ng .38 na baril ang suspect nang malaman niyang pulis na ang kanyang katransaksyon. Kaya inunahan na ng mga operatiba dahilan ng kanyang agarang pagkasawi. Na-recover mula sa suspect ang 1.5 grams na shabu na aabot sa 27,000 pesos ang street value. Nitong linggo din ng hapon, nasawi din na matapos manlaban sa mga tauhan ng Santa Ana PNP ang isang Emmanuel Avila sa Sitio Korea sa Barangay Leon Gar. Sabi dito ni Inay Janice Betos, natokhang yan. Pero kung titingnan nyo po, laging madaling araw, tapos minsan hating gabi, tapos ang malimit mga kababayan, sala sa nasa Talahiban, talagang nasa masusukal na daan. Napakatindi nga, napakatindi. Pero anyway, pagpatuloy pa natin. Arsha Agdao, Davao City. Ano ang common thing sa mga nanlaban? Bumunot. Nag-retaliate yung mga pulis. Kasi yun lang naman ang tanging kaparaanan para i-justify yung actions eh. Di ba? Pero wala tayong magagawa kung ganyan ang diskarte ngayon ng Davao City Police Office. Pero malinaw po ito mga tol na hindi po ito ang polisiya ng Marcos administration. Tama. At hindi po ito ang polisiya ng Philippine National Police sa kasalukuyan. Walang kota ngayon. Yung sinasabi nitong si Congressman Busita na may kota noon, ngayon wala po yun. Malayang nakakapagtrabaho ang mga pulis ngayon. Di katulad dati, kailangan may accomplishment ka. Pag walang namatay sa area mo na nanlaban, marirelieve ka bilang chief of police. Grabe no? At ganon yung nangyari kay Congressman Busita. Hindi nagkaroon ng panlalaban sa kanyang AOR. Kasi yung mga kriminal doon sa AOR niyan, mga takot, ayaw manlaban. O tanggal siya. Relieve siya. O. Hindi sa akin ang galing yan, ha? Sinabi yan ni Colonel Busita, ni Congressman Busita sa congressional hearing, yan ay sa kanya mismong mga labi nang galing. Ine-echo ko lang sa inyo ngayon. Kasi yun naman talaga ang totoo. May kota-kota dati. Ngayon, wala. Ewan ko na lang ngayon dito sa Davao City Police Office. Kasi ito ay nasa bakuran ng mga Duterte. O, tuloy natin, ha? Eto, pakinggan nyo yung sasabihin ng Davao Police, ha? Pakinggan nyo yung sasabihin ng Davao Police. Alam nyo, yung mga pronouncement kasi ng mga leader, kung minsan, diyan humuhugot kung ano ang gagawin ng ating mga kapulisan. At ganyan ang naging pronouncement ng mayor nila diyan sa City of Davao. Ano ang gagawin ng mga pulis nila? Kailangan bang palitan lahat ngayon ang Davao City Police Office? Katulad ng ginawa sa Balayan, sa Negros Oriental. Ano bang bayan yon? Balayan pala is Batangas. Yung isang bayan, paalala nyo sa akin mga tol, kung may nakakatanda po sa inyo, yung kung saan naging mayor din at congressman, yung kapatid ni Arnulfo Tevez na si Henry Tevez. Oh. Buong kapulisan, pinalitan. Dapat bang gawin ngayon yun sa Davao City Police Office? Diba kung tutusin mga kababayan, eto hindi kaya talagang tama yung sinasabi ni Tol Top 1 na kailangan may kota-kota, kailangan may accomplishment mga kababayan. Kasi nga, since nagdeklara nga, etong mayor ng Davao na ganun ulit, bubuhayin ulit yung proseso ng war on drug nila, kung saan sila nakilala mga kababayan, di umano,
biglaan na lamang, biglaan pagka-announce na pagka-announce, nabubuhayan yung war on drugs, pamamaraan ng mga Duterte, biglaang may 5 agad na nanlaban, mga kababayan. Biglaan yung 5 nanlaban. So anyway, pagpatuloy pa natin. Para lamang yung gusto ng Pangulo at ng Chief Philippine National Police ang masunod at hindi yung gusto ng mayor nila dyan sa City of Davao. Ang suspect ay number 1 high-value target ng PNP sa Davao Salamat, City. Bayawan. Na-recover mula sa posisyon ni Avila ang hinihinalang shabu na may timbang na 53.79 grams na aabot sa 365,772 pesos ang street of value. Hindi naman sa lahat ng bypass operation natin dito sa Davao City Police Office is may patayan, no? May voluntaryo. Tama po yan sinasabi nyo, naniniwala po kami dyan na hindi po lahat. Pero nakakapagtaka naman na after po ng pronouncement nitong si Mayor Sebastian Duterte, Biglaan. oras lamang ang lumipas sa pagitan ng mga nanlaban na yan. Ang galing naman. Sabay-sabay nagkaroon ng panlalaban yung mga suspect. Ano yun? Sabay-sabay silang nag-drug deal? Tapos sabay-sabay din nag-operate ang mga PNP at sabay-sabay din na nanlaban sila? Ang galing! Sumurrender. Ang sa amin lang, ma'am, sa Davao City Police Office, kung may manlaban, syempre, yung tukulisan natin, ma'am, pinoprotektahan din nila yung sarili nila kasi yung pinoprotektahan ng Davao City Police Office personnel, isang buhay ng karamihan dito na inosente, ma'am, na maaaring mabiktima sa mga tao na under influence sa illegal drugs. So, ang sa amin dito, ma'am, trabaho lang, wala kaming inaano. Laging ipinagmamalaki po ng mga Duterte supporter na wala ng illegal na droga dyan sa Davao. Diba? Tahimik nga daw, napakaganda ng Davao. Ngayon, bakit may mga ganyang balita? Anong nangyari? Bakit may mga ganyan na naman? Sa Davao pa yan, ha? Alam niyo, ayaw kong isipin na yung 5 namatay, mga kababayan na sinasabing ng laban, hindi kaya sacrificial lamp yun? Yung 5 yon yung isinacrifice para makilala ulit at mabuhay ulit at mapag-usapan, eto nga pamamaraan ng mga Duterte sa pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot. Hindi kasi kung titingnan natin, mga kababayan, oras nga lang talaga yung binilang ng pagkaka-announce ng tungkol sa bubuhayin. Muli, etong pamamaraan ng mga Duterte sa war on drugs, may bigla ang 5 agad na talagang masasabi nating nagbuwis ng buhay dahil sa natukhang nanlaban. Diba, ipagpatuloy pa natin. From the statement of the mayor, but then it was the morale of the PNP of the DCP of Poas. Ayon kay Police Captain Hazel Tuazon, spokesperson ng Davao City Police Office, hindi na ito bago sa mga tauhan ng Davao City PNP dahil dati pa naman ang kampanya nila laban sa illegal na droga. Dagdag pa ng opisyal, lalo pang dumoble ang kanilang pagpursige na mahuli ang mga sospek na sangkot dito. Kita nyo, nasa talahiban. Imposible naman. Eto, imposible talaga to, mga kababayan, na may manlalaban dito sa talahibang ito. Walang katao-tao. Ito. Yes, sa Davao City Police Office, prior to the statement of the City Mayor, Mayor Baste Duterte, ma'am, hindi naman ito bago sa amin, ma'am, kasi prior to the statement, as per Mayor, alam nyo, sa totoo lang, itong mga pulis, kawangis ko ito kasi naging pulis po ako dati at yung ginagawa nila, ginawa na rin namin dati yan. Marami ng laban sa amin. Pero iba na ang sitwasyon ngayon, mga tol. Itong nangyaring 5 patayan o panlalaban dyan sa Davao, hindi yan matatapos dyan lamang. Kaya siguraduhin ng mga pulis ngayon na kasama sa operasyon na ito na talagang nanlaban yung mga tao. Otherwise, baka kinalaunan sila rin na masampahan ng kaso. Tapos yung mayor nila na sinusunod nila, pakuya-kuya-kuy, sitting pretty, ika nga, sa kanyang opisina. Tapos kayo, namumroblema kayo ngayon. Bakit? Kayo yung sasampahan ng kaso eh. Pag pulis ka, dapat ginagamit mo utak mo.
Sayang naman yung pinag-aralan ng 4 na taon at yung napakaraming trainings. Kung sa isang iglap, mawawala ito dahil sumunod ka doon sa illegal na utos mula sa taas. Grabe, no? Maaaring may kanya-kanya tayong kaparaanan. Maaaring ang ilan sa mga kapwa o mga pulis, hindi na kasi ako pulis eh, hindi mag-a-agree sa sinasabi ko. Pero mga ma'am and sir, napagdaanan na po natin yan. Simula nung naging pulis ako noong 2007, ang daming nanlalaban. Tumahimik ba yung lugar? Nawala ba yung mga magnanakaw? Nawala ba yung mga pusher, yung mga adik? Hindi naman, di ba? Ang katwiran, mahalaga, nababawasan. Hindi epektibo. Dapat kung ano yung ugat ng problema, yun ang binibigyan ng solusyon. Tama. Kahit pagpapatayin mo lahat ng mga pusher na yan, may sisibol at may sisibol dyan hanggat hindi nawawala yung problema. Yan ang katotohanan dyan. At yun yung ginagawa ng ating administrasyon ngayon, mga kababayan. Dahil kung titingnan nyo ang tinitingnan talaga ni PBBM ngayon sa proseso nila ng pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot, yung mismong talaga puno, mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, ang daming nahuhuli ng mga malalaki. Mga malalaking isda. Ika nga, mga kababayan. Kung makikita nyo ba yung sa Tondo, gaano kalaki nun, mga kababayan, at talagang dumaan pa sa Senado at nahiring pa yon. Tapos, mga kababayan, may mga nabalitaan pa tayo dati, taong 2023, mga kababayan, talagang napakarami ng accomplishment ng ating gobyerno sa paghuli ng mga malalaki. Mga big fish dito na gumagamit or nagbibenta ng ipinagbabawal na gamot. Sabihin natin, let's say, maraming mga nahuli, mga kababayan, na mga drug lord nung panahon ni PBBM ngayon. Kung makikita nyo nga, ang tinitingnan kasi ng gobyerno ngayon, yung mismong ugat. Yung mismong ugat, hindi yung mga sanga, hindi yung mga bungat dahon. At saka kung makikita nyo yung proseso ngayon ng paglaban ng gobyerno sa war on drugs, mga kababayan, bibihira kayo makakabalita na mayroong binawian ng buhay. Dahil nanlaban. Unlike po dito, mga kababayan, unlike dito na talagang pagka-announce, 5 agad yun nanlaban. War on Drug 2024, Davao scored 5 killed. Kaya nga, Kuya Ayi, thank you Biruin mo, 5 agad yung binawian ng buhay. Diba? Ilistan nyo na agad yan. City Police Office po naman is may kampanya na against illegal drugs, no? And then, sa mga accomplishment ng ating kapulisan, may mga nanlaban at saka ng voluntaryo na sumurrender sa ating kapulisan during bypass operation. But with the statement of the city mayor, with the war on drugs, no? Nagbubos ng moral dito sa PNP ng DCPO. With the statement of the mayor, ma'am, nagbilhin namin yung effort namin to eradicate illegal drugs within the city. This is to protect the life. Mga ma'am, sir, kayo po'y Philippine National Police, Huwag nyo pong kalilimutan yun. Ang mga LGU officials, nandyan lang yun for supervision kasi empowered sila ng batas Kaya nga ako, mga tol, talagang kung magkakaroon lang tayo ng pagkakataon na muling makapag-interview ng isang kongresista, isusuhestyon natin yung ninanais talaga ng top officials sa PNP na ang PNP ma-separate na sa politika. Tama. Ang punto, alisin na yung appointing power ng mayor. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, gamit na gamit talaga ngayon ng PNP. Hindi naman sa paninira. Gamit na gamit talaga ngayon ng PNP sa politika. Kasi makikita ninyo, may isang politiko, may mga batang pulis. Mga kababayan, or di kaya naman, bantay sarado ng kapulisan. Kaya nga kung tutusin, eto po dapat ating mga kapulisan, ang kanilang prioridad, mga kababayan, yung mga kababayan nating Pilipino. Ngayon, ang nakikita kasi natin, minsan mga kababayan, ang mga pulis gamit na gamit ng mga politiko. Kaya nga dapat ma-separate talaga po
Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. At ng provincial governor sa ating Philippine National Police. Tapos magkaroon ng sariling budget ang PNP na hindi naaasa sa local government units. Kasi yun po yung nagiging dahilan kung bakit ito pong mga chief of police, mga provincial director sa mga nakalipas na panahon, mistulang parang nagiging sunod-sunuran lamang sa kagustuhan ng mga local government officials. Kasi sila ang nag-a-appoint. Sila ang tumutustos sa pangangailangan ng PNP sa locality. Wala kang magagawa kung hindi magbaw ng magbaw sa mga mayor at sa mga gobernador. Tama. Pero kung may sariling pondo yan at wala yung appointing authority sa mga mayor at gobernador, kung may paninindigan ng chief of police, hindi yan basta-basta susunod sa mga illegal na utos. Ano ngayon, kung magdeklara ka ng war on drugs, sige, trabahuin natin to. Pero kung hindi talaga ng laban yung tao, hindi natin palalabanin. Ang nangyayari ngayon, partikular sa nakalipas na 6 na taon, ang dami-dami ng lalaban. Tiniyak naman ni Mayor Baste Duterte na tuloy-tuloy ang kanyang deklarasyon kung hanggang kailan na kailangan. The declaration will mean that that's gonna be gonna roll out. Ito si Mayor Duterte. Tingin ko ginagaya nito ang estilo ng tatay niya ngayon. Hoping na maka-attract ito ng simpatiya ng tao, suporta mula sa publiko. Pero tingnan natin, sige. Tingnan natin kung yung nagawang pang-uuto ng tatay mo sa mga Pilipino noong 2016 ay magagawa mo rin sa mga susunod na panahon. Unang-una namang tatakbo ang kapatid mong si Sara Duterte sa 2028. And probably, baka ikaw tatakbo ka mga 2040. Subukan natin kung magagawa nyo yan. Pero unahin nyo munang problemahin yung mga potensyal nyong makakalaban dyan sa City of Davao. Sabi ng mga taga Davao, hindi mananalo ang sino mang makakalaban ng mga Duterte kapag ka merong lumaban sa kanila diyan po sa Davao. Let's see, tingnan natin. Ako, ninanais ko sanang tumakbo si Attorney Migs Nograles diyan po sa City of Davao. Kung hindi man ngayon, sa 2028. Malay ninyo, manalo. Kapag ka napalitan kasi ang liderato diyan sa City of Davao, mahahalungkat lahat ng mga naging pamamahala nitong mga Duterte sa nakalipas ng mga dekada. At doon lang natin makikita ang tunay na check and balance kapag ka wala na po sila sa pwesto. Kasi sa ngayon, paano mo iimbestigahan yung sinasabi sa balita na may mga ghost employees? Kung yung mismong mga namumuno dyan, mga Duterte pa rin. Kaya nga. Anyway, maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol. Napakaliwanag mga kababayan. Kaya kasi masarap himayin itong video ni Tol Top 1 kasi naging pulis po siya dati. Pero ngayon, nagtuturo na lamang po siya dun sa mga nagdanais na maging bagong pulis, mga kababayan. So kung titingnan po natin, kayo, anong komento ninyo hinggil dito sa ginagawang pagbuhay ni Mayor Baste Duterte sa pamamaraan ng mga Duterte sa pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot na pagka-announce pa lamang mga kababayan ay 5 na agad po di umano yung binawian ng buhay. So comment below mga kababayan kung ano ang masasabi nyo hinggil po dito. Sang-ayon ba kayo sa ginagawang pamamaraan ng mga Duterte sa paglaban sa ipinagbabawal na gamot? Or mas gusto ninyo mga kababayan yung pamamaraan ng bagong administrasyon sa paglaban sa ipinagbabawal na gamot na tinitingnan ang pagpapahalaga sa buhay ng isang tao? Mga kababayan, so comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dito sa topic po, sa mga topic na tinalakay po natin, mga kababayan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay
na hindi po nakakalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento. Ganon din po sa lahat ng Team Replay mga kababayan na nagla-like po at saka nagsasubscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat din sa lahat ng Team Replay na hindi po nag-i-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo.